Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 9, ang Tore ng Babel. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 11 versikulo 1 hanggang 9. Ang ilan sa mga inapo ni Noe ay nagsimulang tumalikod. Ang isang bahagi ay sumunod sa halimbawa ni Noe at sumunod sa mga utos ng Diyos, ang iba ay di mananampalataya at mapaghimagsik, at maging ang mga ito ay hindi pare-parehong naniniwala sa baha. Ang ilan ay hindi naniniwala sa pag-iral ng Diyos, at sa kanilang sariling mga isipan ay nag-isip para sa baha mula sa natural na mga sanhi. Ang iba ay naniniwala na ang Diyos ay umiral at na kanyang winasak ang antediluvian race sa pamamagitan ng baha, at ang kanilang mga damdamin, tulad ng kay Cain, ay bumangon sa paghihimagsik laban sa Diyos dahil nilipol niya ang mga tao mula sa lupa at isinumpa ang lupa sa ikatlong pagkakataon sa pamamagitan ng baha. Yaong mga kaaway ng Diyos ay nadama araw-araw na sinaway ng matuwid na pakikipag-usap at maka-Diyos na pamumuhay ng mga nagmahal, sumunod, at nagtaas ng Diyos. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsanggunian sa kanilang sarili at sumang-ayon na humiwalay sa mga tapat, na ang matuwid na buhay ay isang patuloy na pagpigil sa kanilang masamang landas. Naglakbay sila ng malayo mula sa kanila at pumili ng isang malawak na kapatagan kung saan sila manirahan. Sila ay nagtayo para sa kanila ng isang lungsod, at pagkatapos ay nag-isip ng ideya ng pagtatayo ng isang malaking tore upang maabot hanggang sa mga ulap, upang sila ay manahan ng sama-sama sa lungsod at tore, at hindi na magkalat. Nangatuwiran sila na sila ay magtitiwala sa kanilang sarili kung sakaling magkaroon ng isa pang baha, sapagkat itatayo nila ang kanilang tore sa mas mataas na taas kaysa sa tubig na nanagnoong panahon ng baha, at pararangalan sila ng buong mundo, at sila ay magiging tulad ng mga Diyos at mamuno sa mga tao. Ang tore na ito ay itinuring na itaas ang mga tagapagtayo nito, at idinisenyo upang ibaling ang atensyon ng iba na dapat manirahan sa lupa mula sa Diyos upang sumama sa kanila sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bago natapos ang gawaing pagtatayo, ang mga tao ay tumira sa tore. Ang mga silid ay napakahusay na nilagyan, pinalamutian, at nakatuon sa kanilang mga idolo. Iniisip ng mga hindi naniniwala sa Diyos kung ang kanilang tore ay umabot hanggang sa mga ulap, matutuklasan nila ang mga dahilan ng baha. Itinataas nila ang kanilang sarili laban sa Diyos. Ngunit hindi niya pinahintulutan silang tapusin ang kanilang gawain. Itinayo nila ang kanilang tore sa isang matayog na taas nang magpadala ang Panginoon ng dalawang anghel upang guluhin sila sa kanilang gawain. Ang mga lalaki ay hinirang para sa layunin ng pagtanggap ng salita mula sa mga manggagawa sa tuktok ng tore, na humihiling ng material para sa kanilang gawain, na ipaparating ng una sa ikalawa, at siya sa ikatlo, hanggang ang salita ay umabot sa mga nasa lupa. Habang ang salita ay dumadaan mula sa isa't isa sa kanyang pagbaba, nil ito ng mga anghel ang kanilang wika, at nang ang salita ay umabot sa mga manggagawa sa lupa, tinawag ang material na hindi naman kailangan. At pagkatapos ng matrabahong proseso ng pagkuha ng material sa mga manggagawa sa tuktok ng tore, hindi yun ang nais nila. Dahil sa pagkabigo at galit, siniraan nila ang mga inaakala nilang may kasalanan. Pagkatapos nito ay walang pagkakaisa sa kanilang gawain. Galit sa isa't isa, at hindi masagot ang hindi pagkakaunawaan at kakaibang mga salita sa kanila, iniwan nila ang gawain at humiwalay sa isa't isa at nagkalat sa ibang bansa sa baldosa. Hanggang sa panahong ito ang mga lalaki ay nagsasalita ngunit isang wika. Ang kidlat mula sa langit, bilang tanda ng puot ng Diyos, ay bumagsak sa tuktok ng kanilang tore, itinapon ito sa lupa. Kaya ipapakita ng Diyos sa mapanghimagsik na tao na siya ang pinakamataas. Dito nagtatapos ang Kabanata 9. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.